Kung ating babalikan ng chapter 409, matatandaan natin na ang yes card ang pinili ni Borgsen. Ngayon nga ay malalaman na natin kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit niya napili ang yes card. Tara, at sabay-sabay na nating alamin yan. Maraming revelasyon nga ang naghihintay sa atin ngayong chapter na ito mga ka-hunter. Ang una nga sa listahan ay ang yes card na pinili ni Borgsen. Nagsimula ang storya mula sa pagpili ni Borgsen ng yes card. Agad naman itong tinanong ni Morena kung ito na daw ba talaga ang card na gustong kunin ni Borgsen. Dahil ito na nga daw ang huli niyang pagtatanong. Sagot naman ni Borgsen ay oo, okay na nga daw siya sa card na kanyang napili. Ngunit sa isip-isip nito, Hindi ito ang tama. Hindi ito ang dapat. Banggit pa ni Borgsen na yun daw talaga ang pinili niyang card. Pero sa isip-isip niya, hindi ito. Naniniwala naman daw dito si Morena at masaya daw siyang makakasama na nila si Borgsen. Pero sa totoo lang, medyo nakaka-disappoint daw si Borgsen. At ibinunyag na nga ni Morena ang pandadaya ni Borgsen sa game of negotiation. Hindi nga nakasagot si Borgsen sa paghihinala ni Morena. At kung totoo nga daw na nandaya si Borgsen, nangyari daw iyon pagkatapos palitan ang D-card na napili ni Borgsen habang wala ang atensyon ni Morena sa mga baraha at nakatuon sa announcement ng Royal Army. Dagdag pa ni Morena na nangyari ang pandaraya bago balasahin ni Orarge ang dalawang card sa deck ni Borgsen. At noong nagpumilit si Borgsen na makita ang dalawa niyang card na nakataob. At ipinakita nga dito ang senaryo ng pagbuklat ni Borgsen sa baraha at nakita na nga nila ang dalawang card ni Borgsen na ang No card at R card na nangyari noong chapter 409. Sa kabilang panel naman, napangiti nga si Morena dahil nalaman niya ang ginawa ni Borgsen. Banggit pa nito na sinira nga daw ni Borgsen ang R card dahil daw sa excitement ng pagkapanalo. Ngunit ang totoo nga daw ay ginawa ito ni Borgsen dahil nag-iwan ito ng maliliit na palatandaan o marka sa likod at gilid ng R card. Paliwanag ni Morena na ginawa lang ni Borgsen ang pagsira ng card dahil nag-aalala itong baka mapansin ni Morena ang mga mark sa card. Sa puntong ito, detalyadong ipinaliwanag ni Morena ang kanyang Nen ability. Bahagi ng aking kakayanan ang mga card sa larong ito. Kapag nandaya ka, ang aking manipulation ability ay nililimitahan ang mga pagpipilian mo sa yes at no. Kahit may natirang pagpipilian, ikaw pa rin ang may responsibilidad dahil ikaw ang nandaya. Sa panel nga na ito ay muli nang tinanong ni Morena si Borgsen kung sasama na daw ba talaga ito sa Hailey family. Oo nga ang sagot ni Borgsen at magiging kakampi na nga daw siya ni Morena. Dito naman ay nagsimulang magpalakpakan ng ibang Hailey member at sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang napaluhod ng hindi inaasahan si Borgsen. Marahil dahil pa din ito sa manipulation ability ni Morena. Ayon pa kay Morena, ipapaliwanag ko na ngayon ang ibig sabihin ng yes card. Ngayon nakakampi ka na namin, ikaw o ang mga mahahalaga sa'yo ay hindi na namin tatargetin. Ngunit sa isip-isip naman ni Morena, ito ay hanggat nananatili kang kasama namin. At ipinaliwanag niya na ang Nen ability niyang Contagion. Ito nga daw ay parang isang game application na ini-install sa taong kalaban niya. At kapag activated na ito, sinusubaybayan nito ang level, points, position, at ability ng player na kalaban niya. Dagdag pa nito na hindi mapapatigil o mabubura ang contagion. Matitigil lang ito hanggang ma-meet ang dalawang dahilan. Una, masira o mapatay ang operating system na si Morena mismo. At ang pangalawa ay masira ang smartphone na mga miyembro mismo ng Hailey. Nakakakilabot na nga ang mukha ni Morena habang siya ay nagpapaliwanag kay Borgsen. Sinabi pa ni Morena kay Borgsen na nasa level 0 pa lang ito ngayon.
dahil hindi pa nito nagagawa ang tatlong kondisyon na kanyang sinabi sa chapter 409. Kapag natapos na ni Borgsen ang pangatlo sa kondisyon, tsaka lang ito magsisimula sa level 1. Ipinaliwanag dito ni Morena ang tungkol sa kung paano makakapagpa-level up ang bago nilang kasama na si Borgsen. Kapag naabot mo na ang level 21, magigising ang iyong kakayahang Nen. Kapag naabot mo ang level 100, magkakaroon ka ng kakayahang kumuha ng mga bagong kasamahan tulad ko. Tataas ang iyong antas ng isa kung papatay ka ng isang sibilyan. Tataas ng 10 ang level mo kung papatay ka ng isang tao na Nen user. Tataas ng 50 ang level mo kung papatay ka ng isang prinsipe. At nakadepende na nga daw kay Borgsen kung gugustuhin niyang magpa-level up sa pamamagitan ng pagpatay o kung babalik ito sa mga kasamahan nitong sundalo. Dagdag pa ni Morena na laging tandaan ni Borgsen na kaya nila itong traidorin dahil ang layunin lamang ng Hailey ay pumatay ng tao. Sa isip-isip naman ni Borgsen, may limitasyon ng lahat ng ito. Dahil kapag nakakita ang Hailey ng isang specialist, baka hindi na nila kailanganin si Borgsen. At aasahan niya ding malalaman ni Morena ang nakikita at naririnig niya dahil sa kakayahan ni Morena na contagion. Dagdag pa nito na kailangan niya ng lakas para malabanan ang Hailey. At para makakuha siya ng lakas ng mas mabilis, kailangan niyang pumatay ng tao. May kita nga natin ang pagtayo ni Borgsen galing sa kanyang pagkakaluhod sa harapan ni Morena. Dito nga ay napagpasyahan na ni Borgsen na babalik na siya sa kanyang mga kasama na sundalo. At sabi naman ni Morena, sige, pero wag mong kakalimutan, kasama mo rin kami. Pagkatapos ngang sabihin ni Borgsen na babalik siya sa kanyang mga kasama, sa isip-isip nito ay ngayon daw ay may layunin na siya. Tinanong niya pa kay Morena kung maaari siya nitong ihatid palabas ng hideout ng Hailey. Dagdag pa ni Borgsen na bago siya bumalik ay gusto niya pang malaman ang iba pang bagay tungkol sa mga kakampi niya sa Hailey family. Dumako naman tayo sa panel na may kita natin ang kaganapan sa Tier 3 na kasalukuyang nasa ilalim ng martial law. Lahat ng pasahero nga ay nakaharap sa pader habang ini-inspeksyon ng mga sundalo ang lugar. Huwag gumalaw hanggat hindi natatapos ang inspeksyon ng mga gamit. Babarilin namin ang sino mang gumalaw ng hindi pinag-uutos. Ang special martial law ay pinatupad na. Hindi ito isang drill. Lumapit ang isang sundalo na nakaputing sombrero sa kapitan. Sinabi nitong simula na ng isang kritikal na operasyon. Mabilis naman itong inassess ng kapitan. Kinilala ito bilang isang bihira at mapanganib na kaso. Ito nga daw ay Case S. Natuklasan ni na Benjamin at ng mga militar ang isang nakatagong pasukan na pinaniniwalaang patungo sa taguan ng Hailey. Sa report ng kapitan, 3 sundalo ang nawala matapos pumasok sa silid na ito. Wala silang iniwan na kahit anong bakas. Ang masusing pagsusuri ay nagpakita na ang isang nakatagong silid ay konektado sa room 125. Ang dingding ng banyo nito ay ginawang lihim na pintuan upang maitago ang daan. Inatasan ng kapitan ang isang special group ng military upang magsiyasat at agarang mag-report ng kanilang mga natuklasan. Di nagtagal, dumating si Prinsipe Benjamin upang personal na pangasiwaan ng operasyon. Ipinaalam ng kapitan sa kanya ang mga natuklasan, kabilang ang hinala na ang disenyo ng silid ay nagpapahiwatig na ito ay gawa ng isang Nen user. Bagamat walang tao sa loob ng silid, naniniwala ang militar na may iba pang mga taguang lokasyon na dapat pang matagpuan. Dito nga ay nagbigay na ng utos sa militar si Prinsipe Benjamin na unahin ang paghahanap kay Zhanglei at kay Lazarus. Ang mga mas mababang prinsipe ay maaaring maghintay. Ang kaligtasan ng lahat ng prinsipe ang pangunahing misyon, sabi ni Prinsipe Benjamin. At kinumpirma nga ng kanyang mga tauhan na si Prinsipe Zhanglei ay bumaba mula Tier 1 papunta sa Tier 2 gamit ang tulay na konektado sa hideout ng Shiyu family. Sinusubaybayan pa ng militar ang kanyang lokasyon. Magbibigay report sa loob ng 15 minuto. Dagdag pa ni Benjamin na unahin ang proteksyon kay Zhanglei gamit ang intelligence at patrol teams sa Tier 2.
Sa panel na ito ay nag-iisip si Benjamin na pagkatapos magsimula ang sintomas ng lason, may 10 oras bago siya ay tuluyang makomatose. Pagkatapos, 2 oras na lang bago ang kamatayan niya, may natitira na lang siyang 9.5 oras para kumilos. Hanggang sa oras na iyon, pagsasama-samahin niya ang mga natitirang prinsipe. Habang hinaharap ang kanyang sariling mortalidad, bumaling si Benjamin sa Article 1 ng Emergency Provision ng Kakin, isang legal framework na nilikha upang mapanatili ang kaayusan ng monarkiya sa panahon ng krisis. Plano niyang gamitin ang kapangyarihang ito upang tiyakin ang trono para manatili sa kanyang bloodline. Dahil ang plano niya, bago siya mamatay ay ilipat ang trono sa kanyang anak. At sa natitirang 4 na prinsipe na naglalaban-laban para sa trono, plano ni Benjamin na kumilos na may tiyak na hakbang upang masigurado ang mana ng kanyang anak nang walang legal na balakid. Dinala ni Benjamin ang kanyang kaso at humarap kina Mahizay Storm at Botobay mula sa Zodiac at si Kaiser mula sa Justice Bureau. Malinaw ang kanyang kahilingan. Ang kanilang presensya bilang mga saksi ay kritikal upang maging lehitimo ang kanyang mga aksyon sa gitna ng emergency ito. Inakusahan ni Benjamin sina Halkenberg at Jared Nitsch ng pag-organisa ng isang biological na pag-atake gamit ang isang smuggled na sandata. Maraming sospek ang nadakip ng military, habang ang iba ay iniwanang buhay upang tiyakin ang kaligtasan ng mga prinsipe. Binibigyan din niya ang pangangailangan ng mabilis na aksyon upang maiwasan ang karagdagang paglala ng sitwasyon. Tahimik ngunit pinag-aaralan ni Mahizay ang sitwasyon. Pinaghihinalaan niyang ang mga kilos ni Benjamin ay isang strategic na idinisenyo upang pag-isahin ang mga kapangyarihan sa ilalim ng dahilan ng emergency. Gayunpaman, hindi niya maitatanggi ang kakayahan ng prinsipe na kumilos ng mabilis sa gitna ng krisis. Ang di umano'y impeksyon ay nagsilbing maginhawang katwiran upang panatilihin ang mahigpit na quarantine sa mga itinuturing na sospek. Pinaliwanag ni Benjamin na kung hindi maitatag agad ang Tri-Court, hindi maisasagawa ang mahalagang hakbang tulad ng pagdala sa ospital. Ihahanda na ang liham ng hari para sa kanyang pag-aproba at ito ay ihahatid sa lalong madaling panahon. Nagsalita si Botobay na mukhang hindi daw maganda ang pakiramdam ni Benjamin. Sumagot naman ito nang okay lang daw siya. Sa isip-isip naman ni Kaiser na kung ang dahilan ng pagkilos ni First Prince ay dahil sa impeksyon at katulad ito ng sintomas ng Ninth Prince, may natitira na lang siyang 24 oras. Dagdag pa nito, 1 araw na lang. Kung makakatakas siya sa sitwasyong iyon, magkakaroon pa siya ng pag-asa. At dito na nga po natatapos ang chapter 410. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pang upload mga ka-hunter. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay pa-click naman po ng like button. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-hit mo na din ang subscribe button at i-ring ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video natin.